Kapapasok lamang po ng mainit na balita, Senator Marcoleta sumabog na sa galit, handang ipagtanggol ang Brave 13. Tito Sen walang nagawa sa naging desisyon. Pag-usapan po natin, alamin natin ang lahat ng mga detalye. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong napanood ko na video interview ni Senator Marcoleta sa Senate Media. Hindi ko lang na-save para iparinig ko sana sa inyo. But very clear yung sinabi niya. Yung biglang paglitaw ni Senator Bato sa Senado, maraming sabi ni Senator Marcoleta na you do not need to come. Dahil alam nila delikado yung gagawin na yun ni Senator Bato. Hindi mo kailangang pumunta dito. Huwag kang pumunta. Ganon ang advice nila kay Bato. But nevertheless, nagpakita pa rin siya. At muntikan siya by God's grace. Hindi siya naaresto. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, utang natin lahat ito kay Bato. Sabi niya yung parang nag-uusap sila na Brave 13. This is all about Bato. Yung change of Senate leadership, hindi yun nangyari kung walang Bato. Kasi nga, 12 lang sila kung hindi magpakita si Bato. So, hindi nila makuha ang majority. Kaya, despite yung risk sa kanyang buhay, buhay mo ito, sabi daw ni Senator Marcoleta kay Bato, buhay mo ito. Huwag mong itaya yung buhay mo. Aaristuhin ka nila. Ganun daw ang advice. Kailan nagpakita pa rin. Then, ito yung sabi ni Senator Marcoleta that touched my heart. Sabi niya, makonsensya na lang tayo, sabi niya sa mga yung members ng Brave 13. Makonsensya naman tayo. After all, yung sakripisyo na ginawa ni Bato at meron pang kakala sa Brave 13, parang binaliwala natin ang kanyang supreme, yung kanyang ginawang pagtaya sa kanya, makonsensya tayo, sabi niya daw niya sa mga kapwa niya Brave 13 members. And connecting yung sabi niya na makonsensya naman tayo, i-connect ko na doon sa statement ni Senator Camille Villar na sabi niya, ang sino mang kakalas pa sa Brave 13 ay mas masahol pa kay Judas. Now I get the point. Kasi natouch ako doon sa statement ni Camille Villar, as young as she is, maybe nung una na tinatakot sila. Kaya makita nyo, yung majority ni Escudero noon, bigla silang lumipat sa kampo ni Soto. Baka tinakot sa mga negosyo nila. But this time around, na nabuo nila yung Brave 13 at nakuha nila ang liderato, napakagandang statement yung kay Camille Villar na masahol pa kay Judas ang kakalas sa Brave 13. That's a sign of strong commitment. And connecting pagdugtungin ko itong statement ni Senator Marcoleta na sabi niya, makonsensya naman kayo. Yung kakalas sa Brave 13, parang binaliwala natin. Kung may kakalas man, binaliwala na ninyo ang sakripisyo ni Bato. What does that mean? Wala nang makapag-separate pa yung Brave 13. Talagang na-touch sila sa ipinakitang
how do I tell, katapangan, kabayanihan, sakripisyo ni Bato na kinalimutan niya yung sarili niya, ang inisip niya, yung kapakanan ng taong bayan. Kasi kung hindi siya magpapakita at magpapatuloy yung leadership ni Soto, our country is going into the wrong direction. At ngayon, na naagaw nila yung leadership ng Senate, ako, nabuhayan na ako ng pag-asa. Kaya ako, yung humahangan ako kay Bato noon, ngayon, nadoble ang paghanga ko sa kanya. Let's pray for Senator Bato kung saan man siya ngayon. Let's pray na manalo siya doon sa kaso sa Korte Suprema. Anytime, nihintay natin paglabas desisyon. And sana, God will, yung pagtakas niya, yung nakaya niyang in-outrun yung 10 NBI agents, that's the first miracle. Dahil sinimulan naman nila ng Diyos yan, and I believe tuloy-tuloy na ito na intervention ng Diyos sa political happening sa bansa. God is concerned with us, with the Filipino people. We are called the only Christian country in Asia, and it is so. Christian country tayo eh. Anong klaseng Christian country tayo na talamak ang korupsyon? Ang number one na napapahiya ang Panginoong Hesus. Ngayon, it's time for Him, for God, to move and stop this corruption at itong Brave 13 with Senator Escudero, a Senate President, a God-fearing man. Sabi niya, I'm just here to do the will of God. If God plans for me to lead the Senate in just 8 days, so be it. Kasi nga, parang kudita daw nung Lunes. Pang 8 days pa lang niya. But God designed for me to start this impeachment trial, then I'm willing to do it. So pag gumalaw na ang Diyos, no one can stop it. Kaya yung nagplaplano ng kodita, sige lang. Sige, patalsikin nyo ang Brave 13. No problem. Yung tinatakot nyo yung mga senador, go ahead. Anong sabi sa Bible? If God is for us, who can be against us? Kalabanin nyo ang Diyos. Sige, subukan ninyo. Good luck sa inyong gagawin. But to me, Brave 13 is now unbreakable. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.